Media Day ngayon mga idol sa karamihan ng mga NBA teams. Kung hindi nyo alam yung Media Day, yun na rin po yung literal na meaning nun. Sinasagawa to sa simula ng training camp at dito kinukuha yung mga bagong pictures, mga video clips, pati yung mga iba pang materials ng bawat team para sa panibagong season na naman po ng NBA. And syempre, invited ang iba't ibang mga media dito kung saan pwede silang mag-interview ng mga players patungkol sa iba't ibang mga bagay. Kaya ito ang sinabi ni D'Angelo Russell patungkol sa depensa nila noong nakaraang season. I think last year we didn't really have the structure defensively that we needed as a team. Got it. Sinabi ni D'Lo yan mga idol na last year wala raw silang structure sa depensa na kailangan nila bilang isang team. So pasaring na agad yan sa dati nilang coach na si Darvin Ham dahil marami nga rin naman din kasing mga Laker fans ang nagrereklamo sa abilidad ni Ham bilang isang coach. Lalo pa nga na Lakers pa ang team na kino-coach niya na laging mataas ang expectations, not to mention na may LeBron ka pa na ganoon din po sa bawat year na naglalaro siya. Well, hindi naman din po ito yung unang beses na nagreklamo si D'Lo kay Coach Ham kasi earlier ngayong taon sinabi rin niya na parang nagkakaroon daw ng favoritism itong si Darvin Ham dahil noong 2022 to 2023 season kung saan bagong trade siya sa Lakers, naging dahilan daw po si Dennis Schroeder kung bakit hindi siya masyadong nagkaroon ng maayos na relationship kay Darvin Ham. Matagal na kasing naging coach ni Schroeder itong si Ham noong nasa Atlanta pa lang to. So nagkaroon din yun ng factor kung bakit tila hindi nagkakapabor si Russell doon kay Ham noong nasa Lakers pa to. At ayan nga, ngayon tila nako-confirm nga lang din mga idol yung paningin ng mga fans kay Ham at si D'Lo nga yung nagko-confirm nun na walang structure yung kanilang depensa nga. May sinabi pa si D'Lo pero singit na muna natin to mga idol. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. When you're talking to somebody of JJ's caliber, right away you know he knows what he's talking about. And for me, I've been in positions to where respectfully, I didn't trust that person knew what they was talking about. Ayan pa yung sinabi niya mga idol na alam daw nung bagong head coach nila na si JJ Redick kung ano yung mga sinasabi niya. And sinagundahan niya yon na may experience daw siya dati kung saan may tao raw na hindi daw siya nagtitiwalang alam niya yung sinasabi niya. Hindi naman niya binanggit si Ham dito, so pwedeng kahit sino yung pinaparinggan ni D'Lo dyan. Pwedeng sa mga dating coach pa niya. Pero ako lang feel ko parinig na rin yan kay Darvin Ham dahil mga fans nga nakikita yun What more pa kaya na siya player, di ba? Pati si Christian Wood mga idol, ito yung sinabi niya. That I can go back to playing how I did in Dallas and Houston. Sabi niya dyan na sinabi rin po ng bagong head coach nila na si JJ Redick na ang balak niyang ipagawa kay Christian Wood ay yung laro niya noong siya ay nasa Dallas pati Houston. So para may idea kayo mga idol, sa 2 taon niyang paglalaro sa Houston at 1 taon naman sa Dallas, ito po yung stats niya. 18.1 points, 8.9 rebounds, 2 assists, and 1.1 blocks per game. So sa mga Christian Wood fans nga dyan ay magandang bagay nga to kasi marami naman din kayang gawin to sa opensa si Wood. Kung makakapagbigay siya ng kahit 10 to 15 points a game lang sabay may magandang depensa ay okay na rin yan para sa Lakers. Solid na rin. Pero hindi pa natin makikita yan mga idol dahil nga 1 buwan pa o mahigit bago natin makita si Wood sa court. Nagpa-opera kasi siya nitong September lang. Last year was asked to me wasn't like more so scoring. It was more so we need defensive rebounding. Ito rin ang sinabi ni Wood sa kung ano ang kinailangan sa kanya last year under Coach Darvin Ham. More on defensive rebounding lang at hindi raw scoring. So hindi naman to parinig talaga pero makikita natin na bilang coach ay sineset na nga po ni Redick tong si Wood na laruin yung kanyang strengths kaysa kay Ham na tila nililimitahan yung mga dapat niyang gawin sa court. Mga interview pa lang to mga idol pero wala pa tayong actual na nakikita pa. Pero mukhang positibo yung response ng mga players ng Lakers ngayon sa bago nilang coach. Kaya medyo exciting rin to kung paano ba ang coaching style ni Redick. Though syempre caveat ko na rin sa inyo mga idol na i-manage nyo yung inyong mga expectations sa kanya dahil unang sabak niya pa lang to sa pagko-coach. Maraming bumps na pwedeng mangyari sa isang 82 game season kaya wala naman na tayong ibang magagawa kundi manood na lang. Pero ano ba masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, $6.89 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka, PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si JonasPB and as always, hanggang sa muli.